Iyon po tayo mga kapatid. Nawa itong dila ko, ituwid ni Lord para maayos ang ating pag-aaral ngayon. So, dito po sa 2 Peter 3:18, sabi niya po dito, basahin po natin in 3, 2, 1. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, thank you po, Lord. Napakabuti po sa iyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, gamitin mo po ako. And nawa, Panginoon, Lord, maintindihan po namin, Panginoon. Lord, give me the wisdom, clarity, Lord. Parang awa mo na, Lord, na maintindihan po ng bawat isa, lalo-lalo na po ako na nag-deliver, Lord. Gamitin mo ako muli. Let your Holy Spirit fill us na maintindihan namin. Thank you, Lord, and help us, Lord, na may isa pamuhay ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you po. Makakaupo na po tayo. So, sabi po dito, sa 2 Peter chapter 3, ito po yung nagsulat si Peter sa mga believers. Pinapaalahanan niya sila. Ito po yung head ng chapter 3, na mag-grow. Kasi kung babalik sila, may mga mai-encounters, grow in the knowledge of our Lord Jesus. Kung may mga encounter, parang tayo, may mga ma-encounter tayo, mga pilosopo, may mga tanong na hindi natin alam kung saan natin sasagutin. Kung kaya nagbabalik ang ating Panginoong Jesus, kung bakit babalik ba, bakit namatay ba, bakit ano bang inano niya sa atin, parang wala naman, ganito pa naman ako talaga bang binayaran niya yan lahat, yung kasalanan ko, yung mga ganun ba. So, dito po pinapaalahanan ni Peter na mag-grow. Lahat po tayo is mag-grow in grace and knowledge of our Lord Jesus. At lahat po ay sa glory ng ating Panginoon, both now and forever. Wala pang glory na kukunin natin kasi now, at forever, hanggang kailanman. Ngayon at magpahanggang kailanman. Amen? So, dito po, dito po mga kapatid, yung ating verse. Kinuha ko po dito ang natin pag-aaralan. Paano tayo mag-grow? Kasi sinabihan na tayo na mag-grow. Hindi tayo manatili. Amen? So, ito po ang ating theme ngayon. Go, grow, and flow in the Lord. Pag nag-grow, nag-glow ka, nandyan na yung aalamin mo lahat. Nandyan na yung malalaman mo lahat. Hindi mo man, kasi hindi natin kaya alamin lahat tungkol kay Lord, pero ipapaalam niya sa iyo lahat ng kailangan mong malaman sa Kanya. At ito po, sabi ko dito is 3 G's for the Lord. Ito pa yung go, grow, and glow. So, una pong ating topic na yan is go. This is just 2-letter word, but it is a command to action. Go! Di ba po, pagpunta natin, pag sumali tayo sa marathon, ready, get set, go! Umalis ka na para makaano ka sa goal mo na maging una ka. Makatakbo ka sa, kung gusto mo talagang makuha yung number 1, talagang tumakbo ka na, mag-action ka na, umalis ka na. Sabi nga dyan, leave, depart, move from one place to another. So, hindi po tayo pwedeng manatili kung sinabihan tayo ng go. At yun na go is dapat natin din umalis. Mag-go tayo talaga. Actionan. So, hindi po tayo pwedeng umalis. So, go is a command to, hindi tayo pwedeng mag-stay. Go is a command to action. You cannot follow Jesus and stay where you are. It's not possible, mga kapatid. Going requires movement.
in the direction you are sent. Kung sinasabi natin, ito usapang believers na mga kapatid, kung sinasabi natin followers tayo ni Jesus, hindi tayo pwedeng manatili kung nasaan tayo. Mag-report tayo mga kapatid, kung nasaan tayo bago tayo naging believers ni Lord. Kung nandun pa tayo, ano yung pagiging believers mo doon kung hindi tayo nagbago, hindi tayo nag-move, hindi tayo, kung nag-stay tayo as we are. Di po ba? Kailangan po, kung talagang followers tayo ni Lord, believers tayo, nababago po tayo, nag-move tayo into direction yung gusto ni Lord Jesus sa atin. The word ko appears in the Bible approximately 1,145 times. Grabe, ang dami. Ang dami pong word ng go sa Bible. Samantalang yung stay daw appears about 38 times lang. Iteration mo yan mga kapatid. Kung kaya doon pa lang sa 45, may tira pa 1,000 plus. Grabe pala. Kaya yung kailangan natin go. Kailangan natin may hakbangan palagi. So, yun po. Taking action is important in fulfilling God's will. Talagang i-take natin yung action natin, kailangan natin mag-go. Ito nga po, yung sinabi ko nga po ngayon, yung patotoo ko na nagpunta ng Thailand is talagang nag-go na ako kasi yun nga, pinag-pray ko din na talaga yung desire ko na rin na makita yung ibang bansa na yung sa may awareness ako na talagang kaya ko rin yung hindi ako nagdidepende na kailangan marami kami alalayan ako kasi makakalimutin ako. Hindi kailangan din magbuka, maghahakbang ka, mag-mature ka. So, ito mga kapatid, sabi ko sa John 8:11, she said, "No one, Lord," and Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. Ito po yung sinabi ni Lord Jesus sa adulterous woman, yung nahulihan po, nakikiapid. Tapos po, di ba, babatuhin na siya. Tapos sinabi ng ating Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, una nang bumato. O tapos tinanong ni Lord Jesus, may nagkundin pa sa'yo? Wala po. O pati ako hindi ka kaya ikukundin. Sabi niya, go and sin no more. Para sa akin po, yung go na sinabi ni Lord Jesus, ipahayag mo yung kabutihan, hindi ka binato dahil nahuli ka na nga. Kung tutusin ko yung panahon na yan, papatayin ang mga nahulihan ng pagganyan po ng mga kasalanan. Isa yan sa pinakamalaking kasalanan, pero dumating si Lord Jesus sa kanya. Tama po yung pagdating ni Lord Jesus sa kanya. At yun din po ang nakita ng Panginoon na dito, go and sin no more. At sinasabi po doon sa babae na na-meet ni Lord sa will, iisa lang po yun, according sa mga ibang scholar, pero si Lord lang po at yung revelation niya, yung Holy Spirit ang nakakalam. So, yun po mga kapatid. So, pag sinabing go, at sinabi sa akin na, and sino mo, nung natinanggap natin si Lord Jesus, sinabihan na tayo ng go. Tapos ipahayag ko na pinatawad ng anak ko. Hindi natin maano, sino mo talaga ba? Banal na ako, hanggang mamatay na ako, hindi na ako magkakasala. But din alam mo na kung saan yung position mo. Si Lord Jesus, binayaran na niya lahat yung kasalanan natin hanggang sa future. Kaya nandoon yung maghingi tayo palagi ng patawad sa Kanya. Pag naghingi naman tayo, hindi natin pwede abusuhin niya na, oo, magagawa na ako kasi maghihingi pa naman ako, maghihingi na naman ako. Hindi po ganon. Pero nandoon po na sa posisyon tayo na alam na natin si Lord Jesus, binayaran niya. At yung po na sinasabi, ipahayag natin niya na pabutihan niya. Amen po ba? So sa John 9:7, go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. Yung Siloam, yung pool of Siloam, yung Siloam is sent. Meaning pala nung is sent. Pinadala, pinapunta. So the man went and washes and came home seeing. Ito po naman yung the man born blind. Yung pinanganak na, bulag na. Tapos nakita ni Lord Jesus at kanyang mga disciple. Tapos tinanong ng mga disciple, Lord,
Bakit siya bulag? Sino may kasalanan? Yung magulang niya ba o siya? Pero ang anong sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi siya o kanyang magulang. Pero nangyari yan para mangyari ang kalwalhatian ng Diyos. Kung minsan po, huwag tayo mag-judge kasi may mga sitwasyon na talaga sinadyang ibinigay sa atin para makita ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Ilagay mo na makasalanan yan. Kung consequence niya yan kasi nangyayari yan sa kanya kasi mas kasalanan na. Pero hindi mo alam, pag binago na yan at pinakita yung glory ni Lord, hindi mo alam babaliktad yung mga sinabi natin. Makikita natin yung pagbabago is nandoon sa kanya, yung glory ni Lord as makikita sa kanya dahil siya po yung ginamit. At saka diyan po, may mga Pharisee tayo sa buhay. Nagpe-question sila, talaga bang pinagaling ka? Talaga bang kung anong ginawa sa'yo? Yung kuhan si Jesus, yung pangalan niya, pinagaling ako, sabi niya, ugasan ko daw yung nilagyan niya ng mad, yung kamay, yung mata ko, inispitan niya, yung binuraan niya, tapos nilagyan niya sa ugasan ko daw sa pulong siluwa. Ginawa ko, nangyari. Sabi nila, hindi yan, kasi bakit sabat din naggagawa ng mga ganyan. Kung tayo din po, marami din hindi naniniwala sa atin. Kasi lalo na alam yung mga, mas marunong pa sila, mas alam pa nila yung mga past natin, alam pa nila yung mga ginagalawan natin. Marami pong Pharisees sa ating buhay. Pero wag po tayo patinag, patuloy po tayo gaya ng yung blind na ito. Anong ginawa po? Nung patuloy siyang sinasagot niya, lalong tumataas yung faith niya. Sabi niya, si Jesus, si prophet, naniniwala ko yung siya ay anak ng Diyos, pinadala na anak ng Diyos kasi walang makakagawa nito, kundi ang Diyos lang. At sabi niya, pagkakapulit ng mga Pharisee, talaga bang ginawa niya? Gusto niya bang maging disciple niya? Doon po rin, huwag tayong magtaka kung marami hindi maniwala sa tayo. Talaga bang born natin na yan? Talaga bang nagdi-disciple na yan? Talaga bang ganito? Talagang dyan po nakasulat na marami hindi maniniwala sa atin, pero ipapakita na yun ni Lord yan sa kanila. Amen. Basta manatili po tayo sa ating faith. Tumas mo yung faith niya. Una, Jesus ang pagkalam niya, prophet, at saka man of God na po ang alam niya si Diyos kasi nagpakilala si Lord Jesus sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Lord, sabi mo kung sino ka. O nung sinabi ni Lord Jesus na siya ang Son of God, talagang naniwala siya. Amen. Ganon din po tayo. Kung talagang nagmuna tayo, naniniwala tayo kay Lord Jesus, talagang kailangan natin mag-grow. Kailangan natin malaman siya, kay kaputihan niya. Kasi yun din ang gagamitin natin sa mga sinasabi nila na go, kung saan niya tayo siset. Amen? So, i-example ko lang po yung nangyari kina Sister Grace. Hindi po sa pagbrabrag, pero tinanggap ko yun na galing kay Lord na pagkadating nila yung birthday ni yung kapatid natin sa kuha na ginamit yung bisita niya. Yung sinabihan naman ni Sister Grace na magtatanggap. Tapos yun na, Nepal ba yun? Pakistan na ba yun? Nepal. So, sabi ko sa isip ko, Lord, English, paano patanggapin? Tapos sabi ko si Brother Marieto na, siyempre, nabigla rin si Brother Marieto. So, sabi ko, hindi ko hinayaan na ganito. Ikaw to Lord, ikaw na. So, pag ganun din, talagang sasamahan ka ni Lord. Talagang gagawin niya lahat. Kaya na, balbalutod. Tapos sabi ko, nung in-interview ako, Lord, dapat ganun din ang ginawa mo. Yung hindi ko alam kung saan galing yung mga pinagsasabi ko. Pero ikaw na kung bahala. Dahil siguro, hindi, pag ginalingan ko yung sagot ko sa interview, para magiging proud ako. Kaya, thank you, Lord. At makikita yung palatihan mo na ako makita. Basta tinatagap ko ka naman yun. Amen. So, yun po, talagang yung inano ko yung nagaling kay Lord na pinapasabi niya kay Sister Grace na tatanggapin nito. Go, para i-decide ko niya kung ano alam mo i-share niyo sa kanya. So, thank you, Lord. Hindi sabi na anong kasama niya dito ba? Hindi daw sila nag-work na nakinig. Amen. So, Matthew 19:21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Ito po yung rich man. Tinanong niya si Lord Jesus,
Lahat naman daw, hindi siya nagkakasala, hindi siya nagpupong. Yung sinabi ni Lord Jesus sa kanya, Lord, anong gagawin ko para makuha, I can get the eternity, yung eternal life. So sabi ni Lord Jesus sa kanya, they follow my command, do not commit adultery, yung mga do not follow your mother, father, do not commit murder. Lahat yun, ginawa ko na. Oh, okay, sabi ni Lord Jesus, if you want to be perfect, so okay ka pala, magaling ka, and sumusunod ka sa mga command ko, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me. Nanghina po siya, parang hindi niya ini-expect na, yung position ko, kasi mayaman po siya eh. Ano ko, ipapamigay ko lang, pinaghirapan ko to. Tapos, parang sasama ako sa iyo eh, hindi ko pa nga nakikita yung treasure. Ano yung treasure sa heaven? Hindi ko pa. Pero, kung alam mo natin, hindi po bagay ng mga disciple, sumasama sila kahit hindi pa nila nakikita yung treasure na yan. Pero, siya po, is yung wealth na yan ang pinili niya. Kung minsan, hindi lang minsan, madalas tayo may hindi let go. Sabi nga po, yung praise na lagi na naririnig natin, let go and let God na mag-control sa atin, na mag-provide ng mga yan, na hindi natin ma-let go, na siya ang mag-comfort sa atin kung i-let go natin yan, kung mahal natin yan, may mas marami pang ipaka ni Lord yung puso mo, na may mga, kasi hindi lang sa wealth yan mga kapatid, marami tayong hindi nilelit go. Minsan yung hindi natin malit go yung pride. Kasi, hindi, nandito naman ako eh. Ito na lang yung hindi ko malit go. Nandito pa naman ako eh. Hindi natin mai-surrender lahat. Hindi natin maibigay sa kanya. Oh, perfect na, anak. Pero ito na lang, isell mo yung position mo, yung wealth mo, ibigay mo sa mga mahihirap para may treasure kayo in heaven. Halika na, sundan mo ako. Pero yun nga, hindi lang natin gagawa. Hindi lang po yan si rich man. Mayroon din po rin tayo hindi pa mga nakikinig po. At kung hindi po natin yan, nandito po tayo para tulungan tayo ng ating Diyos na mailig po kung ganito na luluwag na yung mga kapatid in His time. Talagang yung word ni Lord hindi mababali. May mangyayari kasi nandito tayo. Hindi tayo pwedeng hindi mabago kasi magpapapat tayo sa kanyang salita. Kung tingin natin nagaganyan ka lang, nandito pa tayo hanggang mailit ko na natin yan. Amen? So, dito po, ang pinaka-go, ito po natin, alam po natin itong Great Commission ng ating Panginoon sa atin na iyon na ipahayag ang kanyang salita. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age, mga kapatid. Yan nga po, pag naghayag tayo ng salita, hindi tayo dapat matakot kasi dyan na may promise siya, surely I am with you. Surely I am with you at the very end of the age. So wala pong pinipili, matanda ka na, bata ka, nandyan si Lord sa atin, sasamahan tayo, i-share ka niyang salita. Dahil siya po yan, hindi na po tayo, siya po yun, yung Holy Spirit na nandito sa atin, ang tutulong at gagabay sa atin. Yun po, kaya dapat po tayong mag-fit sa ating Holy Spirit, mag-worship tayo, mag-pray tayo, gawin ang mga fruits niya, dapat yung po ang magalaw sa atin para makita talagang nandito yung Holy Spirit sa atin. Alam niyo po ba, pag nag-worship tayo, talagang na lumalakas yung Holy Spirit, kasi po yung gusto niya, tapos yung mga nakagagawa tayo ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. Tuwang-tuwa siya kasi siya yun, na ako yung pinili mo, ako hindi yung kaluluwa mo, hindi yung laman mo, mahina. Ito minsan kasi palagi natin inaano sa isip natin, my flesh is weak, the spirit is willing, yung palagi na lang ang nire-reason natin, kaya hindi natin magawa. Pero kung labanan talaga natin, sundin natin ang Holy Spirit, mangyayari ng mga kapatid. And ito po, nag-a-agree tayo na all believers are
called to be involved in fulfilling the Great Commission. Yung pong pagdating ng ating Lord Jesus dito, yung pong kanyang pagkamatay, pagkabuhay, at yung pagbabalik niya muli, yung gospel po niya, i-spread po natin. Amen po ba? Amen. Kaya po, thank you Lord, at nandito tayo kahit na ilang oras lang yan, kahit na ilang pantong talagang yung inilagay natin sa puso natin na mag-receive tayo, makaka-receive tayo ng kapatid. At talaga ganyan yung nare-receive natin, yun na yun is lumalago, dumadami, na may mga revelation. Kasi po, ang salita ng Diyos ay buhay. Kasi po, sabi nga po, iisa yan sa yung salita niya at siya ay isa. Amen. So, ganun po. When Jesus say go, you can stay. If you know that He told you to go and you choose to stay, it simply means that you do not believe that Jesus means what He says, go. Kaya, alam po natin yan sa sarili natin. Mag-share ka na, sister. Hindi pa, kasi wala ako. Wag mo akong panin. Pero alam ko yan, Lord Jesus, ang ginagamit. Diyos sabi, kung ang dami nga nagagamit ni Lord Jesus, yung mga kapatiran pa kaya okay, yung mga nakakasalamuha mo, i-receive natin na galing ni Lord, kay Lord yun, lalo na yun ay kaayusan ba? Hindi naman kamunduhan ng mga salita, di po ba? Yun po ay tanggapin natin na galing kayo. At sinabi niya dito, kung nag-Diyos ka na nag-stay, hindi mo ginawa. It means parang wala lang yun, parang hindi mahalaga yung sinabi ni Lord Jesus. Parang, hindi naman yan ako sinutusan ni Lord. Pero, isipin po natin mga kapatid, hindi natin hawak ang ating buhay, hindi po natin alam kung pinutusan tayo ngayon, tapos, ang dami natin plano ng mga iba, pero yung inuutos sa atin na mag-share. Gaya ko po, Lord, yung mga, sample ko na naman ako kasi gusto ko talaga umalis na dito. Umalis na Macau na pa. Dito, hindi ako nakakawa ng US, sabi ko. Tapos, alam mo yun, yung parang, ako na si Jonah na Jonah na may pinapagawa siya. Kasi hindi naman ako to, Lord, hindi ako magaling magsalita. Bakit mo ako gagamitin dito? Tapos alam mo naman yung buhay ko, paano sila maniwala, Lord? Pero, yun po ang gustong-gustong gamitin ni Lord. Kasi nga, paano mangyayari yung makikita yung nagpapabago si Lord kung matino ka na mula umpisa sasabihin mo, hindi, sinunod ko si Lord. Kaya nga ako dito, sinunod ko siya talaga. Ginawa ko yung best ko na hindi ako makakasalawa. Kaya ginagamit po tayo sa kanyang kaharian para maakay din natin yung mga katulad natin. Kung alam nyo lang po, pero si Lord na bahala. Ayaw ko nang magsalita, puro salita, action na lang. Amen? So, yun po. Dito na tayo sa grow. To increase your knowledge of Christ and become more constant of your love for Him and obedience to Him. To grow in the Lord Jesus Christ means to deepen our relationship with Him. Kasi relasyon na tayo sa Kanya kasi tinanggap natin siya yung Savior natin. Siya yung tumubo sa ating mga kasalanan. Siya yung nag-connect sa atin, nag-reconnect sa ating Ama. Siya yung ginamit, siya yung nagpag-apit. Kasi nga, siya yung namatay para sa atin. Imbis na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dito po, i-deepen pa natin, hindi dahil sa tinanggap na kita, Lord, tinanggap na kita, tinanggap mo, pero hanggang buwan na lang, uupo, aalis. Hindi ko na inuobliga kayo mga kapatid, pero ang Holy Spirit na mismo ang sa atin. Kung dati, nag-listen ka, kailangan natin mag-grow. Kailangan natin i-share din yung nare-receive natin. Kung dati, nakaupo lang tayo sa disciple. Kung dati, pag sinabi, ayaw natin kung hindi pa ako ready dyan. Ngayon, mag-ready na tayo. It means yun na yung nag-grow tayo mga kapatid. Kung dati, nagsisiklab ka na, pag may narinig ka, may hindi maganda, tapos na-control mo yung sarili mo. It means growth din yung mga kapatid, nag-grow din tayo. Hindi lang yung marunong tayo, pero nakikita din yung
binabago sa atin ni Lord. It means growth. Kaya nga po kagabi mga kapatid, yung pinag-aralan doon sa Bible study, sabi ko may part na may related to. Kasi nga, yung prayer ni Jabez na extend my territory. And ang growth din, nag-i-extend yan, di po ba? Ang growth, nag-i-expand, extend, growing, lahat po yan it means growth. Growth, mga kapatid, mag-grow tayo kay Lord. Kaya po, kung dati ganito tayo, kasi ginawa po tayo, sabi nga ni Brother Marieto, create tayo na para mag-grow, hindi tayo pa rin. Dito na lang po, create tayo hanggang dito na lang. So, baby pa tayo hanggang ngayon. Yung isip natin, baby pa lang. So, yun po mga kapatid, kailangan natin mag-grow. I-deepen natin yung relationship natin kay Lord. Kasi sabi nga po, kung talagang gagamitin tayo ni Lord para i-share ang kanyang salita sa ating Great Commission sa Kanya is, you cannot give what you don't have. At ano yun, yung mga hindi natin na-receive, yung hindi natin mga nagagawa dito, paano natin i-share yan kung hindi natin alam, mga kapatid, kailangan natin mag-grow. So, Jesus saved us. The instant we acknowledge our belief in Him and accept His sacrifice for our redemption, with new peace in our hearts, we can focus on getting to know Him better, as well as the plans He has for us. Ano po yung mga plano niya? Nandito po lahat. Minsan ang mga plano na lang niya ang gusto natin. Ayaw natin yung mga reminders na yung mga ganito dapat, yung commands niya, ayaw natin parang, Lord, Jeremiah 29:11, Lord, bless me. Parang blessing. Pero alam po natin na hindi lang po yun dahil ang salita niya is, He will rebuke us, correct us, at lalo niya tayong binagabago, minumulas. And yung blessing, mga kapatid, pagsilip natin, lalapit na po yan. Iwag na natin unahin yung mga blessings na material. Yung siya po yung unahin natin. Palagi na po natin naririnig yan. Pero yun po ang katotohanan. Amen. Para tayo ay lumago. So, ito po yung parable of the sower. Alam po natin, hindi ko na masyadong basahin dito. Yung farmer po nagasig ng seed. Yung mga i-budget dito, sabi sa 4. As he was scattering the seed, some fell along the path. The birds came and ate it up. Minsan, ganun po tayo yung mga salita, di po ba? Na-receive natin, pero nawawala agad. Parang kinain na ng uwak. Parang may nasabi ka lang na nakakasakit sa'yo o tumama sa'yo yun. Di naman yan, diba? Siya nga eh. Mas grabe pa. Siya nga, mabuti kung ginagawa niya eh. Yun na po yung salita. Imbis na tanggapin po natin, is kinain na po daw ng kwan. Kasi yung inasidya na is salita ng Diyos. And the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places. Yung mga mabato, di po ba? Nakikita natin ako kasi sa probinsya. So, yung nakikita ko sa bato-batuhan, may mga tumutubo din doon. Kaya lang mababaw yung road. Kung minsan, kung ganun po tayo, nare-receive natin pag uwi natin, wala na. And nasan din na naman, gusto ko naman mag-receive. Pero pa yung i-receive mo last week, hindi mo na alam. At yung mga binasa natin, hindi natin na gagawa. Hindi natin, parang basta lang, yung sa GC, huwag na muna tayo mag-email mga kapatid kung hindi natin binasa. Sayang naman yung word. Huwag natin ipaalam na nag-email tayo. Pero ang importante doon is yung mabasa yung word na sinend sa GC. Kasi minsan, hindi lang minsan madalas hindi tayo nakakabasa, hindi tayo daily devotion. Thank praise God sa mga talagang faithful, talagang nag-daily devotion, nag-pray. Kung doon ka lang nagbabasa, nag-email ka, hindi ka nagbasa, hindi mo talaga binasa kung ano yung mensahe mo. Sayang din, hindi ko ba? Imbis na yun na yung binasa mo ng araw na yun. Kaya, huwag hindi ibig sabihin na nag-email ka is very good na. Ang importante po doon is yung na-receive natin yung nabasa natin. At isang araw, inilibil yan ng Holy Spirit sa atin, magagamit natin yan. Kasi nga ako, hindi po pwedeng mag-void yung salita niya, hindi po mababaliwala. Mabubuhayan, magkakailanganan natin yan. Basahin natin in this time, pag may na-encounter ka dyan, oo, may nabasa akong ganyan. Tapos, pagpindin mo ng asya. Tutulungan ka na ng Holy Spirit. Hindi
sundin mo na lang ikaw mismo. Hindi ko alam kung saan ko nanggagaling itong mga pinagsasabi ko, pero ito yung mga nabasa ko. Amen? So, dito daw po. So, yun po, yung mga rocky soil, because of the soil was shallow, masyadong mababaw. But